Good evening mga kaspark. Ito, nandito tayo sa crib room at waiting tayo ng ng permit. Kaso mukhang hindi raw marirelease ngayon. So ngayon pahinga tayo, bukas pakpakan. Ayan ang planta. Yan ang mining site. Mas malaki ito na na minahan ng iron ore. Hanggang doon yan. Ayan yung mga hanggang doon yung mga natatanaw yung ilaw. Tapos nandiyan nakabang yung nakabang diyan yung train na 100 bagon. Mahaba. 100 bagon siya yung hinihila niya. Ayan. Malaki yan na hanggang doon yan. Yan ang minahan ng ore, iron ore. Tapos yung yung sasakay diyan sa train, tapos dadalhin doon sa doon sa pier. Kakarga naman sa sa barko papunta ng iba't ibang bansa. Pero pinaka nila dito kumukuha yung yung China, doon ginagawa. Ayan hindi pa naka-shutdown yung planta, gumagana pa, kaya pa nakaipit yung iniipit yung mga permit. Pero yung mga gagawin namin mga lang, mga palit-palit lang ng mga brace, mga sandali kung tatrabawin lang, mga 3 araw lang yun. Pero tumatagal talaga sa permit. Hindi basta-basta trabaho lang dito sa mines, disiplina. Talagang mahaba ang pasensya talaga. Kung sa Middle East na mahigpit ang Aramco magbigay ng mas ng permit, mas mahigpit dito mga kaspark, kasi dito talagang disiplinado lahat ng mga workers dito. Kaya hindi basta-basta, maraming proseso ang pagdadaanan bago ma-release. Kunting trabaho lang aabutin ng, kung aabutin yung trabaho, abutin lang ng 30 minutes. 30 minutes matapos na. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nila agad-agad i-release ang permit. Nagtatagal pa rin siya. Naabutin ng 3 oras bago ma-release. Tapos siya, yung pag natapos, hindi agad-agad, hindi pwede agad-agad hindi pwede agad i-close. Bago iwan yon, talagang 100% na nainditi na yung welding. Kaya hindi basta-basta ang trabaho dito. Madali ang trabaho, pero talagang mahigpit sa bago mo iwan, bago mo trabahuin, butas ng karayom ang pagdadaanan mga kaspark. Kaya mga nandito sa mines na mga workers talagang disiplinado. Hindi ka pwede, maraming bawal dito. Ay dapat sumunod ka sa protocol. Hindi ka sumunod, pwede ka ma-blacklisted dito. Hindi ka na pwedeng makabalik dito. Dahil lahat ng mine site dito ganun, disiplinado. Once na may nagreklamo sa'yo, pwede ka ma-blacklisted, hindi ka na makakapunta. Lalo na kung ang humahawak FMG, lahat ng project ng FMG rito, hindi mo na pwedeng mapasukan pag na-blacklisted ka. Kaya disiplina talaga dapat. Kahit inis na inis ka na sa mga kasamahan mo o talagang ibubulsa mo. Dito walang dito walang pagalingan, dito walang pataasan ng ihi. Pare pantay kayo. Kahit supervisor mo, hindi ka pwedeng bulihin dito. Pag binuli ka o sinigawan ka, pwede mong reklamo. Harassment agad yun ang kaso.
Dito isang kaso lang ang pwedeng hinantungan ng mga abusado, harassment agad. Nakalagay yun sa induction. Bawat pupunta namin mine site, may induction kami na isinesend sa email namin, sasagutan mga ka-Spark. Tapos magpe-face to face induction ka, kaya lahat i-discuss nila yan. Kaya dapat ingat, mahalin, para kasi sayang pag lalo na nakatapak ka na sa mine site. Hanggang dito na lang mga ka-Spark. Tayo tayo muna sa crib room, medyo malamig. Doon tayo tayo magtatambay. Wala nang pag-asa yan makakapagtrabaho ngayong gabi. Na yan, mga pang-araw ng titira niyan, pipit up nila, pero kami titira sa gabi. Dito na lang mga ka-Spark. Paki-follow and share nyo naman itong video ko para sa mga nagnanais makapunta dito sa Australia at nangangarap dito makarating sa mines. May guide natin kahit papaano, maturuan natin kung paano mga naging way ng journey ko bago ako nakarating dito sa mining. Hanggang dito na lang mga ka-Spark, at maraming salamat. Magandang gabi.